Inamin ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri na may mga personalidad siyang hindi sinunod bago ang kanyang pagbibitiw sa pwesto. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Today, I offer my resignation as Senate President of the Republic of the Philippines. Halos 2 taon mula nang maupong Senate President noong July 2022, nagbitiw sa posisyon si Senador Juan Miguel Zubiri. I have never dictated my position on any of you. You know that. I've always supported your independence, which is probably why I face my demise today. I failed to follow instructions from the powers that be. Nagbitiw din sa pwesto ang mga may hawak na posisyon sa liderato ng Senado, gayon din sa mga komite. Magiging independent senator daw si Zubiri at nangakong tutulong sa bagong liderato ng Senado. Nagbabantayan po kami ng weekend and medyo masama ng loob ko dahil meron pa mga nagte-text sa akin, "We're with you, full support po kami. Kami po ay 100% sa iyo." Wala pang isang araw, wala nang nagawa. Ang hirap talaga maging politiko. Palagay ni Zubiri, nagsimula sa usapin ng charter change, lalo lang daw ito tumindi dahil sa PIDEA leaks hearings. People's Initiative pa lang, nung hindi po tayo sumang-ayon sa People's Initiative, dyan po na nag-umpisa eh. Hindi tayo sumang-ayon sa kanilang timelines, charter change. Dyan ko din naramdaman na medyo may mga sama ng loob at mahirap dahil ang akin naman ay gusto ko lang po manatili ang independensya ng ating institusyon ng Senado. So, I saw it coming. Hindi diretsahang sinagot ni Zubiri nang tanungin sa panayam ng 24 oras kung sino ang mga makapangyarihan na hindi niya raw sinunod. Sino ba itong powers that be na tinutukoy niyo sa statement niyo? Very influential people siguro nagtampo sa akin. Lalo-lalo na ang balita sa akin, marami nagkwento sa akin na dahil sa mga hearings ni Bato, ay may mga nagtampo sa akin na bakit ko daw tinuloy ang hearing. When you say powers that be, are you referring to the President, to the First Lady? I don't want to make guesses, but people that are influential enough to secure the votes. Alam mo, nung Sabado, ang dami nagte-text sa akin, may suporta, full support. Pagkatapos ng 24 oras po, paggising ko, di na sumasagot sa akin. Kaya, alam mo, medyo heartbroken po ako sa mga pangyayaring ito. Does the President still enjoy your support at this point? That's for another discussion. Pakiramdam daw ni Zubiri na pagitnaan siya ng mga nag-uumpugang grupo. Dati na niyang nabanggit ang hinanakit daw sa kanya ng iba't ibang grupo sa pagtinig sa Senado tungkol sa PIDEA leaks noong May 13. Galit sa akin yung Duterte Group dahil nagpalabas po tayo ng warrant of arrest against Pastor Kibuloy. Tapos, galit din yung Marcos Group sa akin, yung mga loyalists, dahil daw pinayagan kita mag-hearing na yung araw na ito. Kasunod ng pagbibitiw ni Zubiri, ni-nominate si Senador Chis Escudero bilang bagong Senate President. At dahil walang ibang nominado, panalo si Escudero by acclamation. Si Senator Jinggoy Estrada naman ang bagong Senate President pro tempore at si Senador Francis Tolentino ang bagong Majority Leader. My hats off to you, Senate President Zubiri. I salute you. And I hope I will make you proud. Walang my team, walang your team para sa akin. Walang SP Migs, wala ring Cheese para sa akin. Ang tingin ko sa bawat isa sa atin ay mga miyembro ng nag-iisang Senado. Sabi ni Zubiri, sana wag magpa-pressure ang bagong liderato at panatilihing independent ang Senado. Pagdating naman daw sa issue ng Chacha, goodbye Chacha. Nag-resign na si Chani Angara, nag-resign na po siya. Wala na, we had to cancel, or it's all canceled. Alam niyo naman si Senator Escudero, anti-Chacha, so, di ba? Openly is anti-Chacha, so I hope the people that supported him know that. As far as we're concerned, the Chacha this week is dead. We will discuss it on the part of the majority, but you know my position, and I have no plans of changing my position. So does that mean you're saying Chacha? Meron ba ngayon? Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.